Inilunsad naman ng Department of Transportation ang 14 na mga point-to-point buses na bibiyahe mula lungsod Quezon hanggang Makati City. At ayon sa DOTR, marami na rin ang tumatangkilik na mga pasahero sa mga nasabing bus dahil sa naibibigay nitong komportableng biyahe. Report mula kay Kirby Cristobal. Magtatapos na ngayong araw ang dry run ng Interagency Council on Traffic. Kaugnay pa rin ang pagpapatupad ng no window hours sa ilang kalsada kabilang ng EDSA, C5 Road, Alabang Zapote Road, Rojas Boulevard kasama ang lungsod ng Mandaluyong, Las Piñas at ng Makati. Kasabay naman ito para makatulong sa posibleng epekto ng polisiya, inanunsyo ng Department of Transportation ang bagong 14 na mga point-to-point buses na babiyahe mula Quezon City at Makati. Ayon kay Maylene Pineda, dispatcher ng mga P2B buses, maraming sumasakay at tumatangkilik ngayon sa mga bus lalo na kung rush hour. Dahil bukod sa komportable ay hindi matagal ang biyahe kung ihahalin tulad sa mga ordinaryong bus. Pag rush hour po talaga, mahaba po talaga yung pila dito, lalo na po sa umaga. Tapos sa Glorieta 5 naman po, pagdating po ng hapon, pag-uwian, babalik na rin po sila dito. Ito okay naman. Mas parang comfortable kaysa din sa mga bus. 30 minuto ang interval ng bawat bus sa normal hours habang 15 minuto naman kapag rush hour o kapag napuno na ng pasahero ay agad na babiyahe ang mga ito. Isa lamang ang bus na ito sa 14 na mga bagong point-to-point buses na bumabiyahe patungong Makati City at sa lungsod ng Quezon. Ito'y para makatulong na rin sa pagpapatupad ng bagong polisiya ng IAC na no window hour policy. Bukod naman sa TV, karaoke, refrigerator, water dispenser, restroom at komportableng reclinable seats, may tablet din na pwedeng magamit ang bawat pasahero kung nais nilang manood ng pelikula o di kaya na may maglaro ng games. Maaaring gamitin ang bib card o magbayad ng cash kung nais sumakay ng mga P2P bus. 55 pesos ang presyo sa single journey habang 90 pesos naman sa round trip. Kasama si Jojo Gonzalez para sa PTV News, Kirby Cristobal.